Itinanggi ni Kim Rodriguez ang pagkakasangkot sa cager na si Mark Pengrest. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Pinabulaanan di umano ni Kim Rodriguez ang mga chismis na nag-uugnay sa kanya sa basketball star na si Mark Pengrest sa pamamagitan ng kanyang manager na si Ogie Diaz. Saglit na naging abala ang showbiz at ang mga pundits tungkol sa isang sumiklab noong Holy Week, kung saan ang karamihan sa mga nakakarami ay Katolikong Pilipinas ay tinatawagan na pagnilayan ang kanilang mga kasalanan at pagkukulang. Ibinahagi ni Ogie ang mga sagot ni Kim sa pamamagitan ng kanyang sikat na YouTube show sa Showbiz Updates noong March 30. Si Kim ang word ni Ogie, "Tito, hindi po yan totoo," Kim said as quoted by Ogie. Hiniling ni Ogie kay Kim na linawin ang dalawang viral photos sa magkahiwalay na larawan ni Kim at Mark. Parehong nakita ang mga personalidad na may staff ng isang sikat na French fry store at may Sydney Opera House bilang background. Sinabi ni Kim na pupunta siya sa Subic kasama ang kanyang mga kaibigan nang huminto sila sa isang gasoline station kung saan matatagpuan ang tindahan ng merienda. "Hindi po kami magkasama niyan. Kahit itanong niyo po sa girl na yan kung magkasama kami ni Mark Pengrest or kung pareho kaming nagkita at the same time. I'm sure alam niya ang totoo," said by the actress. Pinabulaanan din niya ang larawan sa Australia na may sikat na landmark sa Sydney. Ang sabi naman sa akin ni Kim, meron siyang dalawang kaibigan na kasama noong nagbakasyon sila sa Australia. Sabi sa akin ni Kim, "Anong pakialam ko kung may picture doon si Mark Pengrest sa Opera House? May picture din ako. Lahat naman daw na nagpupunta ng Sydney dapat may picture ka daw sa Opera House. Kaya may picture ako," she said. Sa kabilang balita naman, Kathryn ayaw na daw maging pa-victim. "I can say I'm held." Mas palaban, mas matapang at mas mature na ngayon si Kathryn Bernardo, ang babandera sa buong universe sa mga susunod na buwan ng 2024. Sinimula na nga iyan ng kapamilya actress at box office queen sa kanyang Mega Magazine cover ngayong April para sa kanilang self-love issue. Sa isang bahagi ng naturang panayam, ipinaliwanag ng dalaga ang kanyang paniniwala tungkol sa pagmamahal sa sarili, pagpapatawad at pagmo-move on sa pagkabigo. "There's a way to go back to your old self kapag nag-cut na. It's healthier. Syempre, you're going to keep a part of that character forever in your heart. They call it pagpag. Kasi kung hindi, baka mababaliw ako," ang pahayag pa ni Kat. Siniguro rin ng award-winning actress na kahit anong mangyari sa kanyang personal life ay hindi na niya hinahayaang maaapektuhan ang kanyang trabaho. Kabilang na ang controversial breakup nila ni Daniel Padilla. "When it happened, I still had to honor my professional commitment. I mean, you are a human being. You have to experience all the process, all the pain lahat. But I always make sure that when it comes to my work, nothing is affected," paliwanag pa ni Kathryn. Patuloy pa niya, "It's not like I was masking everything I was feeling. But it was very personal and I didn't want people to see me as a victim or to feel bad for me because it happened. So for me, the best way to cope with what happened was first, I needed to heal and look at the bright side. I have so many blessings and so many people who stayed with me through all of this. I focused on that. Second, I keep myself busy." Walang lol, say niya pa. "Sometimes, I would ask my manager, may I have a few days just to recharge? Once I go back, I promise. Okay, now, where I am is exactly where I am supposed to be. February for me is the new January. Parang yun yung tapos na, and I know that I am okay. I can say I am held," dagdag pa ng pahayag ng ex ni DJ. Sa tanong kung ano ang maibibigay niyang advice tungkol sa pinagdadaanan niyang challenges sa pakikipagrelasyon at sa usaping forgiveness, "I actually don't know because, first, I've never imagined myself being in this situation, and then overcoming it. Depende. But distance is my way of protecting my peace. I don't know. Ang lalim kasi ng word na forgiveness for me. You can forgive people who deserved it, but when I forgive you, it doesn't mean that I have to keep you in my life. I forgive you for my peace of mind, for clarity, and for everything. But it doesn't mean na pwede ka nang bumalik. It depends. I'll just keep my distance. You keep your distance. We're okay like that. I mean, kunwari, I get hurt. Why would I allow you to come back?
It depends. It's a case-to-case basis, explika pa niya. Sa kabilang banda, Maymay Entrata hiwalay na sa jowang Afam, nakiusap be kind. Tuluyan na ngang kinumpirma ng kapamilya actress model na si Maymay Entrata na hiwalay na sila di umano ng kanyang foreigner na jowa na si Aaron Heskil. Marami kasi ang naka-misinterpret sa kanyang naging post nang ibahagi niya ang kanyang Christian baptism nitong Easter Sunday, March 31. May mga nagsasabi kasi na ang tinutukoy ni Maymay na I took a wrong path again noong 2021 ay tumutukoy kay Aaron. Ngunit nilinaw ng kapamilya actress na wala itong katotohanan. Sa ad pa ni Maymay, "Hello po sa lahat. Gusto ko lang pong mag-explain ng konti about doon sa last post ko sa IG. I thought a wrong path again noong 2021. It was my past trauma po. I was hurt and so I hurt other people, even the people I love." Hindi na ibinahagi pa ni Maymay kung ano ang traumang binanggit na naging dahilan kung bakit nakasakit rin siya ng iba. Kasunod naman ito ang tuluyang kumpirmasyon niya na wala na sila ng kanyang Canadian jowa. "I'm asking lang po sana to be kind, especially po from my past relationship. Do not take this against him," pakiusap ni Maymay. Dagdag pa niya, "From the bottom of my heart, maraming salamat po." Matatanda ang unang kumalat ang chika na baka hiwalay na sila nitong Marso 2023 matapos mapansin ng mga netizens na tila hindi na nagpo-post si Maymay kasama si Aaron. Bukod pa rito ay may mga nag-check rin ng kanilang Instagram at nakitang hindi na ito pina-follow. At matapos nga ang 2 taong pagsasama ay tuluyan nang naghiwalay ang dalawa na unang ibinandera ang pagmamahalan sa bandang People noong February 2022. Masakit mang aminin ngunit napagdadaanan naman ulit ni Maymay Entrata ang masakit na heartbreak na noon ay naranasan din niya kay Edward. Kaya naman gusto lang din niyang linawin na kung sana lang ay wag na muna silang manggulo. Sabagkat ang kanyang gusto ngayon ay peace of mind kung saan kaya siya nagliliwalyo kasi hindi naman pag-ibig ang magiging sanhi ng dahilan para maging masaya. Pwede ka namang maging masaya kasama ang mga kaibigan o pamilya. Kaya dito muna nakafocus si Maymay Entrata habang busy rin siya sa kanyang career. Kaya sana nakiusap siya na wag na daw guluhin ang kanyang ex-boyfriend na si Aaron dahil may sariling buhay na rin ito at gusto niyang tahimik na buhay. Ayaw niyang mandamay ng iba nang dahil lang sa post niya. Huwag sana daw i-misinterpret dahil hindi naman ito patukoy sa ex niya. Ito ay patukoy sa mga nakaraan niya na mga pagkakamali sa buhay. Kaya naman kung ano man ang totoo ay atin na lang abangan ang susunod na kwento ni Maymay Entrata. Kung nasa moving on stage na ba siya or on the process pa.